Hello at welcome back sa ating channel. This is Mr. Nemiken at sa videong to ay pagpapatuloy na natin ang mga kaganapan matapos ang laban ng Hakari versus Charles. But before anything else, gusto ko lang i-announce dito in advance na pwede nyo rin akong i-follow sa Bilibili dahil gagawa ko ng mga contents doon na wala dito sa YT mga kaibigan. Link in the description at sa pinned comment. So let's review the chapter 184 up to 185 at huwag na nating patatagalin pa. Let's go! やってんのギリギリセーフ Konting recap muna. Sa nakaraang episode ay nasaksihan natin ang labanan ni Charles at Hakari at naipaliwanag din natin doon ang kaunting explanation sa domain expansion ni Hakari na talaga na may isang pinaka-complicated na domain expansion sa series dahil na na-drain din ang utak ko doon sa nakaraang video. Anyways, nung nakuha na nga ni Hakari ang jackpot ay sa pagpapatuloy ay biglang pinutol ang eksena sa labanan ni Hakari dahil sa sumunod na chapter ay tinuon naman ang eksena kay Panda na kasalukuyan lamang na nag-chill dito sa isang pier na may mga container van na ngayon nag-iisip na sa ngayon raw ay isa raw siyang teddy bear at hindi panda. At dito ay may naaamoy din si Panda na isang malakas na amoy mula sa dugo raw ng tao na tila ba'y parang may bago lang daw ditong pinagpuputol umano ng katawan at nasisense niya rin ang kaunting curse energy mula sa taong gumawa daw nun. Pero pwede naman daw na sinadya lang daw ng may gawa ng krimen na to na itago ang curse energy nito na kung ganun ay masasabi raw niya na may angking galing ang sorcerer na to kung nagagawa niyang maitago at may palabas ang flow ng curse energy niya. At ayon pa dito sa isipan ni Panda na ang mission daw niya ngayon ay hanapin si Angel at makipag-negotiate sa kanya. At ang intensyon naman daw niya talaga noon na ipagpaliban na lang kay Hakari ang pakikipaglaban. Pero ang di nila inaakala ay masiseparate pa sila at mapupunda sa random na mga lokasyon mula nung sa pagpasok nila sa isang barrier na ikinainis niya dahil ang pangit naman daw ng basta-basta na lang na mapupunta sila sa random na mga lugar. Kaya naman sa ngayon ay kailangan niya raw sanang kumilos. Subalit baka may makakita pa raw sa kanya. Kaya for the meantime daw ay magpapanggap na lang daw muna siya na isang teddy bear. Pero sa kalaunan ay napagdesisyonan niyang isa raw siya talagang panda at hindi teddy bear. Kaya naman may kumilos na nga si Panda at bumaba sa container van sabay patingin-tingin sa paligid. At na makita niyang walang nakakita sa kanya o wala pang tao ay dito nakaramdam siya ng relief. Subalit laking gulat niya nang biglang may dumaan at nagkatinginan kaagad sila. At ang dumaan ay walang iba kundi si Kashimo Hajime na isa sa mga player na nakakuha noon ng 100 points. Kaagad namang tinanong ni Kashimo si Panda kung nakatakas ba raw ito galing sa Uinuzu. At napansin din niyang parang nahihirapan daw itong si Panda na maglakad gamit ang dalawang paa dahil sa nakita niya itong kaagad bumalik sa pagtayo gamit ang apat nitong paa. Samantalang patuloy pa rin pinagpapawisan dito si Panda dahil sa kaba. Maya-maya pa'y biglang tinawag ni Kashimo si Kogane at tinanong niya ito kung player ba raw itong si Panda. Nakaagad namang sinagot ng Kogane na wikang oo, isa siyang player. Na ikinagulat ni Panda dahil ngayon niya lang nalaman na may ganyang function pala ang Kogane. Subalit nang hindi pa nga siya nakahanda, sa isang iglap ay biglang mabilis na umatake si Kashimo papunta sa kanya at sinuntok ang sikmura nito na sa sobrang lakas ay tumagos pa ang kanyang suntok sa katawan ni Panda. Kasabay din dito ang lakas ng kuryente ang nararamdaman ngayon ni Panda sa kanyang buong katawan. Maya-maya pa ay mabilis namang sinundan ni Kashimo si Panda ng isang atake at hinampas niya si Panda ng kanyang staff ng napakalakas na nagpatalsik papunta sa container van. Na dahil sa sunod-sunod ng mga ataking yun ay naramdaman ni Panda ang aking bilis at lakas ng kapangyarihan na meron ang kanyang kaharap. Na nararamdaman din niya na parang similar lang daw ang kanyang kaharap ngayon sa Shikigami ni Megumi na si Nue dahil sa kuryenteng dumadaloy sa bawat atake nito. Kaya na may kaagad nag-transform si Panda ng kanyang gorilla form dahil imposible dong depensahan ng mga atake nito. Na makita ni Kashimo ang transformation ay dito'y medyo napamangha siya. Maya-maya pa'y bumawi naman si Panda ng isang atake na ang unblockable drumming beat na sinasabi niyang isang atake raw niya na hindi rin daw na didepensahan. Dito'y kaagad dinipensahan ni Kashimo ang kanyang sarili at iniinda ang impact ng atake na nakakapagdulot din daw ng internal damage na ikinatuwa naman niya. Maya-maya pa'y kaagad lumusot si Kashimo sa braso ni Panda at nilak niya ang braso nito gamit na din ang kanyang staff na armas na di
dito'y nagawang maputol ni Kashimo ang braso ni Panda. Nasabi naman ni Kashimo kay Panda na masyado raw average at simple fighter ito. At nang babawi na sana ng suntok si Panda ay kaagad hinagis ni Kashimo ang putol nitong braso sa harapan ni Panda para magsilbing distraction. Nang mapansin ito ni Panda ay napasabi siya sa kanyang isipan na sawa na raw siya sa lahat ng mga misdirection na yan. Kaya na may nang aatake pa sana si Panda ay mabilisan siyang ginulpi dito ni Kashimo at sinundan ng isang napakalakas na blow na dahil dito siya sobrang bilis at lakas ng mga atake ay di na nakayanan pa ni Pandang makatayo. At sinabihan pa siya dito ni Kashimo na hindi raw pala average kundi mahina raw talaga itong si Panda. Maya-maya pa tinanong niya rin si Panda na wikang, kilala mo ba si Sukuna? Nang marinig ito ni Panda ay nagtataka siya kung ano ang pakay nito kay Sukuna at nagdadalawang isip siya dito dahil kahit ano pa man ang pakay nito kay Sukuna ay tsak na mapapahamak lang din si Yuji. Kaya na may sumagot naman si Panda na sabing hindi raw niya kilala si Sukuna. Tugon naman ni Kashimo na napansin daw niyang medyo natagalan saglit si Panda makasagot sa kanyang tanong kanina. Kaya ang kutob niya raw ay kilala daw talaga nitong si Panda si Sukuna. Dagdag pa niyang sabi kay Panda na wikang, bilis, bubuhayin kita kung magsasabi ka lang ng totoo. Pero sumagot lamang si Panda dito na wikang, may tiyuhin din akong Sukuna ang pangalan. Sagot naman ni Kashimo na sabing, huwag mo akong lulukohin. Tugon naman ni Panda na sabing, huwag mo rin akong lulukohin dahil mahiyain ang ate ko. Na to the point daw na pinapatay nito ang kahit ni sino na nakikita niya dahil sa sobrang pagkamahiyain daw nito. Maya-maya pa nag-transform na nga si Panda for the first time sa kanyang Rhinoceros form na ang kanyang pangatlong formula sa core ng kanyang ate. Na makita ito ni Kashimo ay kaagad siyang naghanda ng isang atake na gamit ang kuryente. Na ayon daw dito na sineseparate daw ni Kashimo ang kanyang curse energy charges na kapag inaatake daw niya ang kanyang kalaban ay ginagamit daw niya ang kanyang positive energy and at the same time daw ay pinipigilan din daw niyang mapunta sa lupa ang kanyang mga discharge para magamit niya ito directly at nakafocus sa kalaban. Na dahil dito'y makikita natin ang namumuong kuryente na atake papunta kay Panda na nasa Rhinoceros form nito na maya-maya pa'y nagawa nga ni Kashimo makapagdulot ng matinding damage kay Panda na makikita natin dito na wasak ang halos kalahating parte ng mukha at katawan nito. At sinasabing ang ataking yun ay mahalin tulad raw sa isang kidlat na di naiilagan na isang surety effect na atake without using any domain expansion mga kaibigan. At dito'y makikita natin ang napakaraming dugo mula sa katawan ni Panda. Habang tinatanong pa rin siya dito ni Kashimo kung nasaan nga raw si Sukuna. Sa sumunod na panel ay may kita si Panda na inaaway ng kanyang kuya na gorilla sa isang mundo ng mga core o sa loob ng consciousness ni Panda. Dito'y umiiyak ng uso si Panda dahil sa suntok ng kanyang kuya habang to the rescue naman ang kanyang ate na isang rhino. At sinabihan niya ang kuya ni Panda sa kung bakit binubuli daw nito ang kanyang sariling kapatid. Sagot naman ni Gory na naglalaro lang daw sila. Sagot naman ng ate na wikang, ganun ba? So si Panda naman ang gaganti sa'yo. Kaya sinabihan si Panda dito ng kanyang ate na kailangan daw nitong gumanti paminsan-minsan. At nang sinubukan sana ni Pandang bumawi ng suntok sa kanyang kuya, ay dito'y bumawi naman ng suntok si Gory sa kanya. Na dahil dito'y kaagad hinahabol ng ate si Gory habang umiiyak si Panda. Sa sumunod na panel ay makikita naman si Panda na daladala ang kanyang bola na ngay gustong-gustong makipaglaro sa ibang mga animals kasama ang kanyang kuya. Subalit sinabihan lamang siya ng mga ito na hindi nga raw marunong itong si Panda na magbisikleta tapos makikipaglaro ito sa kanila. Sagot naman ni Panda na wikang, kaya ko naman na. Tugon naman ang dalawa na sabing oo, nakakapagbisikleta nga raw si Panda pero kailangan pang gumamit ng training wheels. Matapos niyan ay may binulong itong isa sa kanyang kasama at dito ay sinabihan nila si Panda na makikipaglaro daw sila sa kanya kung ihagis daw nito ang kanyang bola sa ilog. Sagot naman ni Panda na regalo daw itong bola sa kanya mula kay Santa. Sagot naman ng dalawa na hindi raw totoo si Santa dahil isa lamang daw itong useless na matanda. Habang tinutukso nila dito si Panda para ihagis ito ang kanyang bola. Kaya na may medyo na pressure dito si Panda habang kamansin-pansin naman si Gory na tila ba'y walang pakialam. Matapos niyan ay hinagis na nga ni Panda ang kanyang bola. Subalit ng hinagis na ito ay kaagad siyang sinabihan nitong dalawa na illegal daw ang paghagis ng mga bagay o basura sa ilog dahil nakakasira daw ito sa kalikasan. Sabay tumakbo na nga ang dalawa na wikang, isusumbong ka namin sa pulis, na lubos na ikinalungkot ni Panda. Kaya na may tinanong siya dito ng kanyang kuya kung bakit daw hinagis nito ang kanyang bola. Dadag pa niya na wikang, di ba importante para sa yung bolang yun? Hindi yun basta-basta na lang na ihagis mo. Bobo ka ba? Sagot naman ni Panda na umiiyak na wikang, ginawa niya raw yun dahil gusto lang daw
niya makipaglaro sa kanyang kuya. Maya-maya pa'y dumating na naman ang kanyang ate na to the rescue na naman kay Panda. Sa sumunod na eksena, nang matutulog na sana sila, ay dito'y kinausap nitong kanilang ate si Gory na wikang, Gory, medyo sumobra ka na yata kanina. Malaki ang pinagkaiba sa ikaw ang nambubuli sa iyong kapatid kaysa sa ibang mga bata. Na dapat ay kung makikita mong binubuli si Panda ng iba, ay kailangan mo siyang ipagtanggol dahil ikaw ang kuya niya. Sagot naman ni Gory na hindi raw siya naiintindihan nitong kanyang ate dahil puro lang naman daw mga babae ang kalaro nito. Dahil ayon pa kay Gory na kapag sumasama raw si Panda sa kanya ay hindi raw siya nag-e-enjoy. At isa pa, gustong gusto daw ni Panda na sumali sa kanyang team na sa tuwing naglalaro sila. Na alam naman daw niyang sobrang hina nito kaya ayaw niyang isali si Panda sa kanyang team. Dagdag pa ni Gory na umiiyak lang naman daw itong si Panda basta nakikita na itong paparating ng kanilang ate. Kaya lagi daw siyang naaanoy kay Panda dahil masyado raw itong spoiled. Sagot naman itong kanyang ate sa mga sinasabi ni Gory na wikang, sa tingin ko baliktad ang lahat ng mga sinasabi mo. Dahil kahit ano pang gawin mo kay Panda, ni minsan ay hindi ito nagtanim ng galit sa iyo at itinuturing ka talaga niyang isang mabuting kuya. Dalag pa ng kanyang ate na baka itong si Gory lang daw talagang spoiled dahil pinapatawad siya lagi ni Panda. Maya-maya pa'y biglang sumigaw si Panda dahil sa sobrang pagka-excite na nakakita siya ng isang malaking stag beetle. At masaya niya itong ipinakita kay Gory para ilagay ito sa isang lalagyan. Subalit ng kinuha ito ni Gory ay hinagis niya lamang ito sa labas na dito ay tawang-tawa ko sa scene na to. Sa sumunod na panel habang natutulog si Panda at ang kanyang ate ay makikita si Gory nagbibilang ng kanyang pera mula sa isang piggy bank at nag-iisip siya dito kung sapat na ba raw ito na pambili sa bola ng kanyang kapatid na si Panda at nag-iisip din siya kung ano nga ba ang kulay ng bola nito noon. Pero napagtanto niya na okay lang naman daw siguro kay Panda kahit anong kulay pa ng bola ang kanyang ibigay. Maya-maya pa'y nang nakatulog na siya ay nakarinig siya ng isang boses na gumigising sa kanya. Nang magising siya ay makikitang kasalukuyan siyang binibitbit ng isang parang creature kasama rin dito ang kanyang ate na umiiyak. At ang creature na to ay ang kanila palang ama na ikinabigla ni Gory. At kapansin-pansin ang kanilang ama dito mga kaibigan na resemblance talaga kay Yaga. At habang naglalakad sila ay napansin ni Gory na hindi nila kasama si Panda. Kaya tinanong niya dito ang kanyang ama. Sagot naman ng kanilang ama na kailangan na raw nilang umalis at magpaalam kay Panda. Tanong naman ni Gory na wikang bakit? Tugon naman ng kanilang ama na wala rong rason basta aalis na raw sila. Kaya tinanong naman ni Gory kung gaano raw sila katagal na mawawalay kay Panda. Sagot naman ng kanyang ama na wikang hanggang sa magpakailanman. At habang naglalakad sila ay naririnig nila mula sa malayo ang boses ni Panda ang sumisigaw at umiiyak. At makikita dito si Pandang umiiyak ng gusto, sigaw ang pangalan ng kanyang ate at kuya kung nasan na raw sila. Nang marinig ito ni Gory ay sumigaw din siya dito na wikang Panda at pilit na ditong gustong umalis at puntahan si Panda. Subalit mahigpit talaga ang pagkakahawak ng kanyang ama sa kanya. Kaya sinabihan naman ni Gory ang kanyang ama na sabing nababahala raw siya dito kay Panda dahil hindi raw ito nabubuhay ng mag-isa. Mahina raw itong tumakbo, hindi magaling sa kahit anong laro at paminsan-minsan nga ay naiihi pa sa kanyang higaan. Kaya dagdag pang sabi ni Gory sa kanyang ama na wikang hindi mabubuhay si Panda nang wala kami. Kailangan niya kami at ako. Hindi ko siya kayang iwanan. Sagot naman ng kanyang ama na wikang hindi yan Gory. Tayo ang iniwan, hindi si Panda. Naiginabigla ni Gory at sinabihan siya dito ng kanyang ate habang umiiyak na wikang sige na, hayaan mo na si Panda. Di ba ikaw naman ang kanyang kuya? Kaya hayaan mo na. Nang marinig at mapansin ni Gory na wala na talagang tsansa ay dito hindi niya napigilan ang kanyang sarili at naiyak na lamang na wikang hindi maaari dahil bukas, oo bukas, kailangan kong bilhin yung bola. Kailangan ko yung ibigay sa kanya. Hindi na magiging maayos ang lahat dahil wala na kami. Wika ni Gory na labis na umiiyak. At tuluyan na ngang namaalam si Gory habang umiiyak itong si Panda sa malayo na nakakalungkot naman talaga mga kaibigan. Sa sumunod na eksena ay may kita ang wasak na katawan ni Panda na puro dugo at ang kanyang ulo na lamang dito ang natitira. Dito napansin ni Kashimo na hindi pa siya nadadagdagan ng puntos. Kaya kinuha niya ang ulo ni Panda dahil mahirap dong basahin ang ekspresyon ng isang panda. At dito tinanong niya si Panda sa kung nasan ba raw talaga si Sukuna. Sagot naman ni Panda na humihingi ng paumanhin na wikang paumanhin. Pero medyo maskip talaga ang bibig ng mga panda. Kaya tugon naman ni Kashimo na wikang sige, sisiguraduhin kung di mo na yan mabubuka pa. Maya-maya pa nang malapit nang aatakihin ni Kashimo si Panda ay biglang dumating si Hakari sa kanilang likuran na ngayon may
pambihirang curse energy na nag-uumapaw. Sabay sabing, "Oy, Panda, mukhang nabawasan ka yata ng timbang." At dito'y medyo napangiti si Panda nang dumating na nga si Hakari. Nasabi naman ni Kashimo na wikang, "Oy, wag mo akong masyadong pinapa-excite." At dito'y magsisimula na ang matinding bakbakan na inaabangan ng lahat na ating i-review na ang Kashimo Hajime versus Kinji Hakari. Kaya na may bubusugin ko kayo dahil sa susunod ay i-review na natin ang buong labanan ni Kinji Hakari at Kashimo Hajime sa isang video lamang. At dito lamang yan sa ating channel mga kaibigan. Kaya na may kung nagustuhan niyo ang video ay make sure na pindutin niyo rin ang subscribe button at ang bell icon upang palagi kayong maging updated sa mga latest release natin. And also kung maaari, don't forget to follow me on Bilibili mga kaibigan. Maraming salamat. Kaya let's proceed to shoutout sessions. Shoutout sa iyo Voltaire Bibon na nagpapabati sa Bibon and Moro family. Shoutout po sa inyo dyan. Shoutout sa iyo Jellar de la Peña from Panakan, Malagamot. Weslyn Enoch, shoutout din sa iyo. Salamat sa pagiging active dyan sa comment section natin. Shoutout sa iyo Gloria Salina. And lastly, shoutout sa iyo Nikki Makalitong from Palawan na nagpapa-shoutout sa Makalitong family. At sa mga hindi po natin na-mention, pasensya na po pero just keep on commenting dahil mamimili tayo ng random individuals na i-mention natin sa susunod nating video. Maraming salamat. Ayan, maraming salamat sa panonood. This is Miss Johnny Meken. See you on my next videos. Arigatou gozaimasu. Jane!